Isang bukas na liham sa mga taga-Tacloban at Pilipinas. Sinusulat ko ang bukas na liham na ito sa mga taga-Tacloban sa liwanag ng mga kamakailang pangyayari na nagdulot ng abala, kakulangan sa ginhawa at kaguluhan sa kanilang buhay. Ito ay para sa lahat ng mga nakansela ang mga flight, ang paglalakbay sa lungsod ay pinaghihigpitan, ang mga normal na aktibidad na naabala ng hindi naka-schedule na pagkaputol ng kuryente at sagabal sa paggamit ng Remedios Trinidad Romualdez Plaza. Iisa ang pagkakatulad ng lahat ng mga lugar at aktibidad na ito, ang Maisag Rally na nakatakda sa ika-25 ng Mayo taong 2024. Bilang bahagi ng patakaran ng Administrasyong Marcos na pigilan ang mapayapang hindi pagsang-ayon, ginagawa nila ang lahat para maiwasang mangyari ang rally na ito. Hindi ito ang unang pagkakataon. Nagtagumpay sila sa pagpigil sa rally sa lalawigan ng Bulacan, una sa lungsod ng Malolos at pagkatapos ay sa bayan ng Bustos. Nabigo silang gawin yun sa Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte at Dumaguete City. Ang mga inosenteng manggagawa ng gobyerno ay inalis o sinuspinde bilang collateral na pinsala sa mga rally na ito kabilang sina Davao del Norte Gov. Edwin Jubahib at Cebu City Mayor Michael Rama. Ang mensahe ay malinaw, maliban kung gagawin mo ang iyong bahagi sa paghadlang sa mga rally na ito, babayaran mo ito ng malaki. Kung ako lang sana ang mahihirapan, hindi ako magdadalawang isip na ihinto ang pagpaparating ng mensahe sa mga taga-Tacloban at sa iba pang bahagi ng bansa. Alam ninyong lahat na hindi iyon ang kaso. Kabilang sa iba pang mga bagay, lalala ang ekonomiya, lalong lalala ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan, at sumiklab anumang oras ang digmaan na hindi tayo ikinababahala. Ang mas masahol pa, ang tagumpay ng balak na amyendahan ang konstitusyon na alisin ang mga limitasyon sa termino ng nakaupo sa Malacanang ay magtitiyak hindi lamang sa pagpapatuloy ng kapangyarihan ng isang pamilya kundi sa panggagahasa ng demokrasya na pinakawalan ng administrasyong ito sa bansa. Na hindi ako papayag na mangyari. Patuloy akong magsasalita kahit sarili kong buhay ang nakataya. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtrato ngayon sa mga inaapi na Pilipino. Sila ay inaapi at walang sinumang makalapit. Ako ay naging alkalde ng lungsod sa loob ng 22 taon at pangulo sa loob ng 6 na taon ngunit hindi ko kailanman pinigilan ng sinuman na gamitin ang kanyang karapatan na mapayapang magtipon. Napakahalaga ng kalayaan sa pagpapahayag at lalo pa ngayong walang transparency, accountability, kapayapaan at seguridad sa ating bansa. Ito ay isang malungkot na araw para sa demokrasya ng Pilipinas. Sa ikalawang pag-iisip, ito ay isang hamon para sa atin na patunayan na tayo ay karapat-dapat sa demokrasya at sa mga karapatang kaakibat nito. Tulad ng sinabi ng isang tao, mayroon silang mga karapatan na maglakas loob na ipagtanggol sila. Ito ay bilang pagtatanggol sa mga karapatang yon na tayo ay nagsasalita at patuloy na nagsasalita hanggang sa ang mga naghahangad na mag-alis sa atin ay makuha ang mensahe na hindi natin sila papayagang gawin ito. Muli, humihingi ako ng paumanhin hindi lamang sa dituwirang dahilan ng lahat ng abala sa inyong lahat ng puwersa ng kadiliman na nagbabanta hindi lamang sa ating mga karapatan na ipahayag ang ating mga hinaing kundi ang mismong pag-iral ng ating bansa. Humihingi ako ng paumanhin ng maaga para sa higit pa sa mga ito dahil hindi kami matatakot sa pagsusumite hanggat hindi kami pinahihintulutang muling magsalita ng malaya. Muli, humihingi ako ng paumanhin sa mga taga-Tacloban at sa kabuuan bansang Pilipino para sa anumang abala, kahirapan at maging paghihirap na maaaring idulot nito sa kanila. At the end of the day, hindi ito para sa sarili kong kapakanan, kundi para sa bawat mamamayang Pilipino.